Bali, troubleshoot po natin itong motor. So, samahan nyo ako guys. Ang naging problema nito, nawalan po ng power yung pinaka-dashboard niya guys. So, upon troubleshooting guys, so may nakita ako na problema. So, samahan nyo ako guys. So yun guys, bali tinester na rin po natin yung mga kable. Isa-isa natin na check. Minsan po na findings ko rito, minsan nagkakaroon siya, minsan nawawala guys yung ibang linya. So may mga times na nagkakaroon tsaka nawawala yung continuity ng mga kable niya guys. Kaya malamang ito guys, yung mga wire niya sa loob may mga loss connection na siya. Gawin natin ng buo guys pa. So yun guys, bali ito guys, naka-clip yan dyan, tinanggal ko. So naka-clip yan dito sa head niya guys, sa flooring. Yan, ito yung clip. So tinanggal ko yan guys para mahugot tong wire ng harness. Para mahugot na talaga to guys, kailangan baklasin habang flaring mo guys. So yan guys, bali isa sa mga troubleshoot na rin natin dito na nagpalit na rin po tayo ng mga relay guys. So wala pa rin yung mga fuse, tinignan na rin natin bago natin i-prove na may problema talaga itong harness. Kita nyo guys, yung motor ay binaklas ko na yung flaring kasi pagsasama ko pa yun sa video guys, yung pagbabaklas ng flaring matagal po, pakabuti ng siyam po yung pag-build natin. So makita nyo guys, tanggal na yung flaring. So yan po, isa-isa ko na po lahat yan. So ito po yung harness niya ng sub harness. So isa ito sa nakikita kong problema guys, kaya na-blanco itong ano natin, yung nawala ng power po itong speedometer, itong pinaka speedometer natin guys, yung sa panel nawalan po. So yan, so ito balik kinalas ko na rin to guys. Yan yung sub harness, nakalas na po yan guys. Yan, so ito nag-check na rin kasi tayo dito guys. Yan, ang galing ko po. So na-check na po natin guys, isa-isa. Yan, yan po, na-check na natin isa-isa. Ito yung isa sa nakikita kong dahilan guys, yung itong mga wiring niya sa ilalim guys. Yan, nagkaroon po ng umido guys. So na nag-corrosion po yung mga terminal niya sa loob dito. Yan, isa yun sa nagiging problema guys. So although ako naman, aminado rin ako, nalusong ko rin sa bahay ito. Kaya posible talaga na magkakabire itong portion na to kasi pag nabasa ng tubig guys, may tendency madamage yan. Okay, so yun po. So ito po yung papalitan natin guys, yung pinaka tawag po nito guys ay sub harness battery, yung tawag po dyan. So papalitan na lang po natin ng bago. Yung binili ko na kapalit guys, genuine siya guys, original po. Yun yung part number. Yan, ito nga 32102-K59-A10. So ito yung papalit natin guys. Yan po. So pag makikita nyo guys, ito yung brand new nito, may kasama ng fuse. Yan, ang wala na lang po itong main relay tsaka yung power relay. So ililipat lang po natin dito yan guys. Okay, so ito po yung bago natin. Yan, tatanggalin natin yung lumag. Bali natanggal na po natin yung sub harness na luma dito sa dati niyang lagayan. So itong bago naman po, yun na ipapalit natin, ipapasok lang po natin yung wire yan dyan. So tatanggalin mo natin guys itong
luma at ipapalit natin yung bagong harness sa harness. So kapag magche-check ka guys ng mga battery, terminal, tsaka switches guys, tsaka harness, kailanganin mo talaga ng multi-tester guys. At para ma-check mo po yung continuity ng parts na i-check mo. So yun guys. So ito lang siya guys, ang assembly lang ito. Makikita nyo, natanggal ko na ito sa ilalim ha. Natanggal ko na. Yung ground na lang ang tatanggalin natin dito sa ilalim. Meron po yung ground dito sa ilalim. Yan. So tatanggalin lang yan. Bali yung wiring po ipapasok lang dito. Yan. Yung bagong sub harness na po ito na bago guys, nung pinakabit natin na. Pasok nyo lang po siya na ganyan guys. So pag nagpalit ka nito talaga guys sa harness, kailangan tanggal lahat ng flarings mo guys. Ganun po. Medyo ganun ka dugo ang pagpapalit nito. Kasi para matanggal mo siya, kailangan matanggalin lahat ng flaring sa harapan. Yan, tusok mo lang siya guys na ganyan. Yan, okay. Yung harness po guys, papasok po rito sa ilalim. Yan o, papasok dito sa ilalim ng tubo na to. Yan. Okay. So yun guys, bali hindi ko na po ipinakita rito yung paano i-check yung mga relay, tsaka fuse, tsaka ignition switch. Kasi masyado po mahaba ang video, baka hindi po kumasya guys. So madali lang naman po i-check yan basta meron kang tester. So yun po, bali yung wiring harness po dadaan po sa ilalim ng chassis guys, sa may batalya na sa pagitan ng flaring guys. So bali pag iangat nyo po siya, iwasan lang po ma-stretch or mabatak ng todo itong kable guys para hindi magka-damage guys. Bali paabutin po yung kable hanggang dito sa mga socket tsaka itong portion ng ECU guys. Ganun po siya. Dito para umabot dito sa taas, para umabot dito, hihilahin pa natin to guys. So dito talaga ang daan yan guys dito. So para hindi ka mahirapan na magkabit nito, bubuka lang yan. Tapos pasok nyo ito. Pero huwag nyo hihilahin ito ng ano guys alalay lang kasi baka matanggal sa mga fittings yan, matanggal. Yan, so hihilahin pa natin yung kable guys. Hihilahin pa natin sa ilalim. Yan. Yan o. So konti na lang. Saktuhan lang kasi yan guys eh. Dito. Yan, ganyan po. Okay, tapos ito didiin mo ito dito guys. Kung terminal guys. Kung terminal block, didiin na yan. Nalagay dito sa dito niya. I-clip lang to guys. So yun guys, bali pagdating sa terminal block, mayroon po yung clip na magkabilang gilid. Bali itutusok lang nyo po yan, tapos ididiin po pababa para kumapit po yung lock. Ganun lang po paglalagay nyan guys. At para naman umabot po yung wire nya guys sa bandang ECU, tsaka yung mga terminal block nya sa taas, kailangan lang po hilahin ng bahagya itong wire. Guys, tatanggalin natin sa hindi naman kayo magkakamali rito guys kasi
hindi yan kakasya pag mali yung ikabit mo. So yan, pigain lang po ito guys, yung ano niya, hidiin lang, sugutin. Kaya lang po yan guys. Pati rin lang dito sa ECU natin guys, hidiin lang yung terminal, yung ano niya, plug. Ito, hidiin lang para mahugot. Okay, so ito na yung luma natin guys, at tanggal na. Then ito naman, itong bago ilalagay na natin sa ECU guys. Yan, din lang, tusok tas din. Yan, ganun lang po siya guys. Tapos ito naman, yung mga sakit niya rito, hindi yan na magkakamali guys. Hindi yan magkakabaliktad kasi hindi yan kakasya pag hindi sa kanya nasakit. Yan. So yan, tusok lang guys, plug and play lang yan. Ito yung battery guys, kakabit natin. So negative, positive. So nakaganyan pwesto niyan guys. Yan. Make sure guys na hindi lobat yung battery nyo ha, pag nag-ano kayo. Yan. So bali, paano po magkabit ng battery guys? So kung nauna natin tinanggal yung negative sa pagtatanggal, uunahin naman natin positive sa pagbabalik guys. Ayan, yun yung tamang paglagay guys ng terminal. Okay. Yeah. Pero bago yan guys, i-kabit na natin yung dito. Meron yan dito ang ground guys. Sa ilalim. Ito yung grounding niya guys. Isasama lang natin dito guys. So madilim lang guys, hindi siya kita. Ayan. So yan guys, yung yan, kita nyo guys ito. Ito pala ito guys. So tatanggalin natin ito, sasama natin ito guys. Yan, number 10 lang na to niya guys. So yan guys, naikabit na natin ground niya. Kita nyo naman, so ito na yon guys, naikabit na natin, isama natin. So binaklas lang natin to guys, tapos isinama lang yun dyan. So after naikabit po natin yung pinaka ground cable guys dun sa harness, bali kabit na po natin itong negative terminal naman ng battery. Bali sa pagbabalik po ng mga battery terminal guys, siguraduhin lang po na maigpit po ang pagkakalagay niya para hindi magkaroon ng lost connection kapag nagcha-charging na po siya. Bali pihitin lang po ang Phillips screw pa kanan para maigpitan ang battery terminal guys. Tapos kukunin natin guys itong pinaka main relay tsaka yung power relay yung nasa luma natin. Tapos yun ang kakabit po natin dito sa bago guys. Ganun po siya. Natapos na natin na ikabit yung sub harness guys. So try natin na tignan guys kung okay na yung pag binuksan natin susi guys, kailangan magkaroon na ito guys. Yun, okay na guys. So nagkaroon na siya. So yun po, try natin start guys. Yun, so umandar na guys yung motor. Yan, okay na po guys. Yan, so ang naging problema nito guys ay sub harness ng battery sub harness. Okay, so natapos din po siya guys, nagawa rin po. Bali natagalan lang ako dito guys yung paparating ng pyesa na sub harness. Umabot ng almost 2 weeks kasi in order po sa mismong tindahan ng original parts na Honda guys. So yun guys, nakita nyo kung paano ko i-troubleshoot guys. So yung ang ginawa ko rito guys, ang pag-troubleshoot ko dito, inisa-isa ko talaga lahat yan guys. Patayin ko muna guys. So inisa-isa ko lahat yan guys, mula dito sa terminal ng mga ECU, susian, hanggang dito sa mga power relay, main relay, fuse. Inisa-isa ko lahat yan guys. Pero bago naramdaman yung ganung
ano nga talaga, dito, pag inapakan mo, kinalampag mo guys, nagkakaroon, o kaya nawawala yung dashboard natin na walang nailaw. So, isa yun sa nagiging cost niya. So, tingin ko, kaya nagkagawin yan guys, nasira. Aminado naman ako guys, nailusong ko rin sa bahay ito. Minsan ko nailusong. Siyempre, hindi mo rin maiwasan na magkaroon talaga ng mga umido yan. Tapos hanggang sa magato na yung wiring. So yun, yung wire kasi once na nagato guys, nagkakaroon ng corrosion sa loob ng wire. Hindi mo alam, hindi mo makikita yun kasi nasa loob lang yun guys eh. So yun po, isa sa nagiging cost. Kaya yung wiring mo maglulos connection at hindi gagana yung motor. Isa po yung sa na dahilan guys. Sa pagbabalik ng flaring guys, paano nyo na lang po tinanggal yung flaring, ganoon na lang po pagbalik nyo. Kasi pag sinama ko pa rin sa vlog ko yung flaring, baka hindi po kakasya dito sa sobrang haba na guys. So pinakita ko lang dito kung paano i-renewable set ko ito na nawalan po ng power. So yun po. Okay, so sana. So yun guys, natapos na natin gawin itong motor. So sana may nakuha kang kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.